Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ano man po ang inyong ginagawa, ano man po ang inyong suliranin, kalagayan, ang Diyos po ay kasama ninyo, kasama natin. Mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. At salamat sa biyaya niya na patuloy tayong nakapagbubulay ng salita ng Diyos. At sa umagang ito, sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, atin pong basahin ang Isaias 40:27 hanggang 31. Sabi po dito, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalaysahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Kayo po ba ay mayroong iba't ibang mga kahirapan, pagdurusa na nararanasan bukod sa pandemya, bukod sa bagyo na inyo pong naranasan natin ito lamang nakaraang mga araw? Ano po ba ang inyong nagiging reaksyon o tugon sa mga suliraning ito? Kung tayo po ba yung mga mananampalataya, ay tayo po ba patuloy na umaasa, patuloy na nagtitiwala, at patuloy na pinapalakas ang ating pagsunod sa Panginoon sa kabila ng mga kahirapang ito, kabigatang ito na atin pong naranasan? O baka tinatamad na tayong manalangin, ayaw na nating basahin ang kanyang mga salita, ayaw na nating umattend sa mga online na mga gawain, pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos at maging ng pananalangin. Ito po ay karaniwang naranasan natin dahil sa bugso o bagyo na dumarating sa atin. Dahil kadalasan hindi tayo handa para harapin ang mga kabigatan at mga kahirapang ito. Ito rin po ay naranasan ng bansang Israel. Sila po ay naging katipan ng Diyos, nangako ang Diyos ng pagpapala sa kanilang pagsunod at ipinahayag ng Diyos ang sumpa sa kanilang pagsuway. Kung sila ay magiging masunurin, sila ay sasagana sa lupaing pinangako ng Diyos sa Kanaan. At kung sila ay susuway, sila ay pangangalatin ng Diyos sa iba't ibang lugar at magiging talunan sila sa mga digmaan, makapay sa ilalim sa kapangyarihan ng ibang mga bansa. At ito po'y naganap. Ito pong Isaias 40:27-31 at maging ang Isaiah 40. Ito po ay isang pagtuturo, pagpapahayag ng Diyos para sa mga Israelita na madadalang bihag doon sa Babylonia. Sila po ay madadalang bihag dahil nagkapi ng Babylonia ang Juda, at dahil dyan sila po ay ma-exile doon for 70 years. So hindi po biro itong karanasang ito. Meron kang sariling lupain, meron kang kabuhayan doon, tapos biglang darating ang mga kaaway, mga sundalo ng Babylonia, tapos kukubkubin ang inyong lungsod at maraming mamatay. So hindi ito isang biro pangyayari sa kasaysayan nila. At ito po'y naganap sa Israel 735 BC. Ngayon, ang mga Israelita ay nanghihinang loob dahil sa pangyayaring ito. Siyempre hindi madali ito na harapin. At sila po ay nagpapahayag ng kanilang saloobin sa isa't isa. At dito po pinalakas ni Propeta Isaias ang kanilang pananampalataya, na sila ay magpatuloy sa pananampalataya. Sila ay patuloy na maghintay sa Panginoon. Sila ay patuloy na umasa sa pangako ng Panginoon. Ganon din po tayo. Ang tanging mapanghahawakan po natin sa panahon na tayo may kahirapan, kabigatan,
ay yung mga pangako ng Panginoon. Ito mga naritong mga tao ay para bang nanghihina ng loob at parang tingin nila sa Diyos hindi na nagmamalasakit sa kanila, hindi na sila tinutugon sa kanilang mga kahilingan sa panalangin, parang pinabayaan na sila ng Diyos. Ganoon ang kaisipang umiiral sa mga tao na nadalang bihag sa Babylonia. At sa pamagitan ng katotohanan, sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaias, ang mga katotohanan una tungkol sa katangian ng Diyos para palakasin ang loob ng mga tao. Ang unang katangian, makita natin sa 28, si Yahweh ang walang hanggan Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, henerasyon, kultura, lahat yan ay hililipas at magawakas. At tanging ang Panginoon Diyos lamang ang walang hanggan. So ito ay isang magandang encouragement na maunawaan. Pumalik tayo sa basic na kaunawaan, ang Diyos natin ay walang hanggan, walang pasimula at walang katapusan. May control ng lahat ng mga bagay sa sandaigdigan. Pangalawa, katangian ng Diyos, ang Diyos ay hindi napapagod. Sa 28 pa rin, hindi siya napapagod. So, maaaring inakala ng mga Israelita na napagod ng Diyos, ayaw na silang tugunin, ayaw na silang samahan. Ngunit ang totoo, pinadadaan lamang sila ng Diyos sa parusa dahil nga sa kanilang pagsuway. At pagkatapos ng 70 taon, muli silang ibabalik sa kanilang lupain, gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang mga propeta. Pangatlo, ang Diyos ay wala nakakaunawa sa kanyang isipan. Ang Diyos mismo nagsasabi nito, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. Ang aking lakad ay hindi lakad. Kaya maganda na sa panahon na sila ay dumaranas ng kahirapang ito sa kamay ng mga Babylonia, matutunan nilang magpaubaya sa kalooban ng Diyos. Magtiwala na alam ng Diyos ang pinakamabuti sa kabila ng pangyayaring ito. Ganun din naman tayo. Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil yung kanyang plano palagi para sa ating mga mananampalataya ay sa ating ikabubuti. Bagamat tayo nahihirapan na sa ating mga karamdaman, napapagod na tayo sa ating mga karanasan, lalo na kapag may sakit tayo talaga, nakasawa ng uminom ng gamot, at kung hindi naman ikaw may sakit at ikaw nag-aalaga sa may sakit, mapapagod ka rin. So, kung ikaw naman ay hirap na noong pandemya, bago magpandemya, kulang na sa pananalapi, sapagkat ang hanap buhay ay hindi permanente, tapos biglang dumating ang pandemya, so mabigat. Pero tayo ni-encourage ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya na kilalanin natin na si Yahweh walang hanggan, hindi siya napapagod, tutulungan niya tayo. Maghintay lang po tayo. At ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating bukas, ang ating kasalukuyan, ang ating sitwasyon, sapagkat siya ay nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin na Kanyang mga anak. Kaapat na katangian ng Panginoon sa 29, Kanyang pinapalakas ang mga mahihina at napapagod. Ganyan po ang Diyos. Ito mismo ang katangian din ng Panginoong Hesus. Sinabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasaanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Mga minamahal, tayo po ay umasa na kaya tayong muling palakasin ng Diyos. Kahit nandiyan pa ho ng suliranin, kabigatan, karamdaman, kahirapan, kayang-kaya tayong palakasin ng Panginoon sa pananampalataya. Sapagkat ang pangako niya doon sa verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla, nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ito po ang napakagandang pag-encourage ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinakailangan pala na tayo ay maging matyaga sa paghihintay sa Panginoon. Tinetest ng Diyos ang ating endurance sa paghihintay sa Kanya, sa Kanyang gagawin, sa Kanyang pagtugon sa ating mga suliranin. Ang salitang ginamit dito ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias
ay yung paglalarawan ng isang nagtitiwala kay Yahweh sa Panginoon. Yung katulad ng isang agila. Sabi dito, lilipad silang tulad ng mga agila. Silang nagtitiwala kay Yahweh. Sila'y lalakas, muling sisigla. Sila'y magiging tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, hindi mapapagod, lalakad, hindi manghihina. Ang agila po ay isa sa pinakamalakas at makapangyarihang ibon sa daigdig. Ang agila po ay dinisenyo ng Diyos upang lumipad ng pagkataas-taas, ngunit hindi lumipad ng pagkalayo-layo. Ibig ko po sabihin, nakalilipad po ng 7,000 hanggang 10,000 talampakan ang agila sa himpapawid. Kaya po niyang lumiban sa bagyo. Kung ang taas ng bagyo ay nasa around 1,000 feet o 2,000 feet, mas higit pa roon ang kayang liparin ng agila, pumailan lang sa himpapawid. Siya po ay kayang lumipad sa bilis na 74 miles per hour or mahigit na 120 kilometrahe sa loob ng isang oras. Ang lifespan po ng isang agila, lalo ng bald eagle sa Amerika, ay tumatagal ng 30 taon hanggang 50 taon kung under captivity. Ang isa pong inakay na agila mula sa pagkakasilang 12 hanggang 14 na araw na linggo ay po pwede na siya pong makalipad. Ganyan po ang katangian ng agila. Nilang tulad ng Diyos, sa agila ang mga nagtitiwala kay Yahweh, muling lalakas, muling sisigla, tatakbo, lalakad. Mga kapatid, kahit may suliranin tayo, kahit may sakit tayo, kahit may problema tayo, may kabigatan tayo, may kakulangan pinansyal, pagod na sa ating paglilingkod sa gawain ng Panginoon, ang encouragement ng Diyos sa atin, patuloy tayong lumakad, patuloy tayong kumilos. Hindi dahilan na tayo may suliranin, magiging inactive na tayo sa pagsunod sa Panginoon. Hindi na tayo dadalo sa mga gawain at mananatili na lamang nating iniinda ang lahat ng mga suliranin ito. Ganong ang ganda ng pangako ng Diyos. Ang nagtitiwala kay Yahweh, sisigla, lalakas, lilipat tulad ng agila. Tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad, hindi manghihina. Kapatid, kaibigan, napapagod ka na ba sa dami ng pagsubok, suliranin, kabigat at kahirapan na iyong nararanasan? Tila ba naisip mo na pinabayaan ka na ng Diyos? Huminto ka na ba sa pananalangin dahil parang wala naman nangyayari sa iyong mga hinihiling? Kaibigan, kapatid, magpatuloy ka lamang sa iyong pagtitiwala. Maging matyaga ka sa paghihintay sa Panginoon at siya'y tutugon sa iyong sitwasyon. At lalo mo siya makikilala at lalo mo siyang pupurihin. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa nakapagpapalakas at nagdudulot ng pag-asa ang mga salita mo. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin, lalo na po yung mga kapatid, kaibigan ko na dumaranas ng iba't ibang suliraning, kahirapan, na para bang ang tingin nila sa inyo, Panginoon, nakalimot na kayo, hindi kayo nagmamalasakit sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo nga po silang akayin sa palapit sa inyong sarili at inyo nga po sila muling palakasin gaya ng inyong pangako. Tulungan niyo po sila na umasa sa inyo at magtiwala sa inyo kahit na po sa gitna ng hindi kagandahang mga pangyayari sa mga buhay nila. Palain niyo po ang maghapong ito. Ang mga workers ng RCCS Corporation ay yung nga pong ingatan sa kanilang paggawa, naway mabuti ang maging bunga ng kanilang pagpapagal at patuloy malalhati kayo sa kumpanyang ito na pinapamahalaan ng aming kapatid. Palain mo rin po ang bawat isang kapatiran, anuman po ang kanilang pinagdaraanan. Samahan niyo po sila, patuloy na bigyan ng kaaliwan at kapayapaan.
Pagpalain mo po ang maghapong ito, pag-iingat, gabay, provision. Umaasa po kami sa inyo. Sa pangalan ng inyong anak na sa Jesus, ito pong aming kahilingan. Amen and amen. Magandang umaga po muli at pagpalain po tayo ng Diyos.